Sabi nga, alin ba ang inuuna natin buksan sa makabagong panahon na ito? Una, hindi ang Biblia. Sure ako dyan. Ang binubuksan natin ay Facebook o ating cellphone. Diba? Pag-isip ka ng alanganing oras, cellphone ang hinahanap mo, hindi ang salita ng Diyos. Baka lalo na kapag ikaw ay nakapag-TikTok, nakapag-Reels, ang hinahanap mo at tinitignan mo, yung bilang at dami ng nag-view sa'yo. Amen? Amen. Yun ang totoo at realidad ng ating buhay. Kapag ang salita ng Diyos ay nasa puso at bibig mo, nagkakaroon ka ng sapat na karunungan at linaw at lakas, liwanag sa gitna ng dilim ng iyong buhay. Hindi sagot ang dami ng views sa Reels, sa TikTok, o sa anuman, social media. Maraming umaasar dahil maraming nakikita na sa pagyaman. Kung yayaman ka. Kung ikaw ay magkakaroon ka talaga. It's according to the will of the Lord. Minsan hinahayaan ng Diyos ang mga bagay sa ating buhay para matimbang natin ang pagkakilala natin sa Diyos. Hinahayaan ng Diyos na kung saan tayo ay magkaroon ng kasapatan sa ating buhay, hindi para siya ay kalimutan, kundi para lalo tayong lumapit sa Kanya. Kaya lang, ang nangyayari, kapag meron na tayo sa ating buhay, no, nakakalimutan na natin ang mga pangako natin sa Diyos. Diba? Nakakalimutan na natin ang covenant natin sa Diyos. Nakakalimutan natin yung sinasabi nating tipan sa Diyos. Pero ang Diyos ay nananatili sa kanyang tipan o pangako sa atin. Hindi niya tayo iniiwan o pinababayaan. Mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, ang sabi ng Diyos, He will never leave you or nor forsake you. Hindi kanya pababayaan. Hindi kanya iiwan. Sabi nga, sa Hebreo, huwag ka lang magmukhang pera. May karugtong kasi sa Hebreo eh. Amen? Tama po ba? No? Talagang masakit. Minsan, yun ang katotohanan. Ang masaktan tayo sa salita ng Diyos, pero hindi namin personal si Pastor. Kahit ako, yan ang aking motivasyon. Huwag akong magmukhang pera. Yung binibigyan na ako, minsan nagdadalawang isip pa akong tumanggap. Bakit? Kasi nga, sabi ko, hindi ako mukhang pera. Amen? Pero tinatanggap ko rin kasi blessing yun. Palakpakan natin, Panginoon.